Isa sa mga sacraments, yung anointing of the sick. Yung pagpapahid ng banal na langis. Sino po ba mga may sakit dito? Anong mga may sakit? Yan. So tingnan po natin kasi isa ito sa kinatatakutan ng marami, itong anointing of the sick. So sana magkaroon tayo ng bagong pananaw pagkatapos po na mapakinggan ninyo ang sakramento tungkol dito. So ang sakramentong ito ay isa sa tinatawag na sacraments of healing. So dalawa po yung sacraments. Di ba mayroon tayong sacrament of initiation. Ano yung sacrament of initiation? Sacrament of initiation. Yung unang tatlo, binyag, kumpil, first communion. Ang sarap yung pekto sa Parang, mabirin nyo, 15 years na tayong parish, di ba? Yung mga naglilingkod sa simbahan, talagang pang grade 1 pa lang. Kaya medyo malaki-laki pa yung ating kailangan na pag-aralan na sana mag-enroll. Ano nangyayari mga ate? Mag-change subject na agad? Change subject, change schedule. So yung Sacrament of Penance and Reconciliation, yan yung pangungumpisal. Okay? At yung anointing of the sick. So meron tayong kagalingang espiritual, pangkaluluwa, meron din pangangailangang kagalingang pangpisikal. Kasi bilang tao, nagkakasakit tayo, nanghihina tayo. Kaya itinatag din ni Jesus itong sakramentong ito. Yung sakramento ng pagsisisi at pagbabalik loob at yung sakramento ng pagpapahid ng banal na langis. Yan. Basa nga ay ang paglalagay ng langis ng oliba sa ulo ng isang taong may sakit man o wala. Naalala niyo po kapag Christmas, ano yung isang bahagi na ginagawa sa Christmas? Ano yung isang bahagi na rito na ginagawa kapag Christmas? Di ba yung nagtitipon tayo pag Holy Thursday, pumupunta kayo doon sa Manila Cathedral, nagtitipon-tipon tayo doon, binibless yung banal na langis, yung para sa binyag at para sa pag-o-orden. Yun din yung ginagamit natin sa may sakit. Yan. Kaya sa susunod na Huwebes Santo, wag lang kayong practice ng manto doon. Di ba? Dapat nakikinig kayo at nanonood din kayo doon sa ginagawang misa o yung ritual natin. Nakailang manto na ba kayo doon? Meron palang ganung rito. At yun ay dinidistribute sa mga parishes. Ang kumukuha lang nun ay yung parish priest. Na dapat makuha niya yon, masecure kasi pagdating ng pagdiriwang natin ng huling hapunan, di ba iniaalay yon? At sinasabing ito po ang banal na langis para sa mga may sakit. Yan. So sinasagisag ng gawaing ito ng pagpapahid ng banal na langis ang pagtulong ng Espiritu ng Diyos upang makapagsagawa ang taong iyon ng isang natatanging tungkulin. So pinapahiran natin ng langis kasi nga may sakit at kapag may sakit, nagiging mahina, hindi siya fully equipped para kumilos at gampanan yung kanyang misyon. Yung mga nanay, ang misyon ninyo, asikasuhin ang tahanan. Yung mga tatay, maghanap buhay para may pakain. So kung mayroon kang may sakit ka, hindi ka makakilos. So hinahangad nito na sa tulong ng Espiritu Santo, lalakas ka uli. Hawakan nyo nga mga ulo ng katabi ninyo. Sabi nyo, lalakas ka uli. Diba? Yung pinagdarasal nga natin sila, diba? Sa tulong ng Espiritu Santo,
nawa manumbalik yung sigla, manumbalik yung lakas. Basa. Ang pagpapahid ng langis ng paghahanda para sa sakramento ng pagpapahid ng Santo Oleo o banal na langis sa may sakit na tinatawag din extreme unction. Isang salitang nagbuhat sa wikang Kastila na nagbuhat din sa ibig sabihin Santo Oleo. So yung oil, special oil, hindi lang ito yung cooking oil, minola oil, o kung ano man, special oil na ginagamit, na binabasbasan ng obispo para i-distribute sa mga parokya at ito ang gagamitin sa mga may sakit na sakop ng parokya. O kaya yung mga nasa ospital. Yan. Okay. Basa. Ang sakramento ng pagpapahid ng langis sa isang taong may sakit ay tinuturo din sa Biblia. Sa isang pamamaraan upang matanggap ng tao ang biyaya at pagpapagaling ng Diyos. Sinong napapagaling? So hindi pwedeng i-claim ng kahit sino, kahit sabihin pa natin na mayroon siyang gift of healing, ang nagpapagaling pa rin ay ang Diyos. Kahit sino pang pumatong sa inyo, siya pa dyan, hindi siya, kundi ang Diyos ang nagpapagaling. Sa tulong ng mga ministro o ng mga pastor o pinagkalooban ng biyaya na dumadaloy doon sa kamay na ipinapatong, pero hindi pwedeng i-claim ng kahit sino na akong nagpagaling sa kanya. At wag nyo rin i-attribute, bagamat pwede tayong maging grateful o mapagpasalamat, pero ang pagpapasalamat pa rin ay sa Diyos. Siya ang tunay na nagpapagaling. Malinaw? Yan. Tingnan natin yung basihan sa Biblia na mga pwede nating mapaghugutan. So, ilan lamang po sa mga makukuhaan natin na tungkol dito sa sakramentong ito. Mababasa ninyo sa Gospel ni Luke, chapter 9, verses 1 to 2. Sabi dito, at tinipon niya. Pag sinabing niya, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga may sakit. So yung kapangyarihan ni Kristo, ibinahagi sa kanyang mga alagad para magpagaling ng mga may sakit. Sabi dito, at sila'y isinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sabi naman sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 6, verses 13 at 12 to 13. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang mga maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Malinaw pa ba? Wala pa tayo sa kalahati, ha? Baka sinasapian na yung iba. Sa sulat naman ni Apostol Santiago, chapter 5, verses 14 to 15. Basa nga, kung kayo ay may sakit, tatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Lilinawin ko lang ha. Kasi siyempre, minsan yung mga version ng Biblia na ginagamit natin, ang ginagamit, simbahan, yung pinuno ng simbahan, minsan naman ang ginagamit, pinuno ng iglesia. Pero hindi ibig sabihin, iglesia ni Kristo.
yung nag-aangkin na sila lang yung maliligtas. Hindi ito yon, ha? Kapag tinutukoy dito, yung simbahan, kasi nga simbahan na sila noon. Pero yung unang mga translation ay iglesia. Ibig sabihin yung komunidad, yung simbahan. So mayroong mga itinalaga doon na mga pinuno na siyang dapat na gagawa nito. So hindi kung sino-sino lang. Mayroong mga itinatalaga na para gumanap ng pagpapagaling ng mga may sakit. Pero magandang makita din natin dito, ang sabi niya, kung kayo ay may sakit, o kaya naman ay kung nakakasama kayo sa pagbisita ko sa may sakit, di ba? Pag binasa ninyo o binabasa ko yung buo ay responsibilidad ng mga nasa bahay. Pero unang-una, responsibilidad ng may sakit na magpatawag ng pari. Magpatawag ng sa simbahan, i-inform ang simbahan na mayroong may sakit. At yung pare, kailangan niya itong puntahan. So, responsibilidad mo, ikaw mismo may sakit, ha? Kasi kadalasan yung mga may sakit, yun yung mainit ang ulo. Yung mga may sakit, yun yung ayaw. Pero yung mga kasama nyo sa bahay, responsibilidad din na i-inform ninyo ang pinuno ng simbahan para siya ay pahiran ng langis, ipanalangin siya. Malinaw ba? So kung may sakit ka, huwag kang matakot. Kasi nga, ito yung sacrament of healing, di ba? Pagpapagaling. Babalikan natin ito mamaya, ha? Sa Ebanghelyo naman ni San Juan, basa ulit. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng puti. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbaling, siya ay nakakita na. So mayroong mga material na bagay, mga ginagamit natin, nakikita natin, ang ginagamit din para magpagaling. Yan di ba, yung nature natin, maraming gamot dyan eh. Yung akala natin dati, damo lang, pero yung lagundi, yung dati hindi mo pinapansin, pero gamot na pala yun. So lahat ng nandiyan na nilikha ng Diyos ay merong silbi. Hinihintay lang natin na ma-discover. Kagaya nito, di ba? Yung putik, ginamit ni Jesus. Yung langis, ginagamit din para ipahid sa may sakit. Ano pa ba? Ano pa ba mga material na bagay na mayroon tayo? Di ba? Ayon naman kay San Mateo, chapter 8, verses 16 to 17. Basa. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming may sakit, ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Yan. So malinaw po ang mga gospel o scripture na pwede natin pagbasihan. Baka may makausap kayo. Wala naman yan sa Biblia. Sabihin nyo, oo, kasi hindi nga ako nagbabasa ng Biblia. Kaya hindi ko alam. Pero meron yan. Ha? Okay. So ang pagpapahid ng banal na langis, kagaya ng nasabi natin kanina, ay sumasagisag ng pagpapalakas at pagpapagaling ng buhat sa Espiritu Santo. Kapag nagpapahid tayo o nag-aanoin tayo ng may sakit, pwede rin po yan na minsan sa loob ng misa, ginagawa.
Tapos, merong pagtanggap ng banal na Eucharistia. Kaya lang, may mga pagkakataon na nung may sakit ay hindi na nakakatanggap ng komunyon. Pero kung sakaling magkaroon, meron tayong tinatawag na viaticum. Sabihin nyo nga, viaticum. So ito naman, yung paghahanda sa isang Kristiyano na nasa bingit na ng kamatayan. Kasi hindi talaga natin alam. No? Pag nagkasakit ka, ito kasi yung mentality natin. Kapag nagkasakit, ayaw nating tumawag ng pare kasi baka mamatay na tayo. Tandaan niyo po, all the more, kung magkasakit ka, dapat kang magpatawag ng pare. Kagaya ng bilin ni Apostol Santiago. Kasi hindi mo alam. Ngayon nga, no, malakas pa yung katabi ninyo, bukas wala na yan. May sakit na yan. Maraming pag sumalangit nawa, no? Yung mga naapektuhan ng sunog dyan sa Binondo. Hindi natin sukat akalain. Ganun lang kabilis. No, sumabog yung LPG, may mga tao sa taas, nawalan na ng buhay. Sabi po yung kwento nung isa, no? Pinapalipat na talaga daw siya, no? Sabi nung ibang mga kwento, no? Pinapalipat na siya kasi ayaw nga nung magulang, taga Quezon daw yung isa eh, no? Ayaw nung magulang na nandoon siya kasi iba yung vibe kumbaga, no? Pero para bang ang sabi nung isa ay kasi mag-iipon siya para ipaayos yung bahay nila doon sa Quezon, pero wala na, hindi na. So, ganun kabilis ang buhay. Kaya wag natin ipagwawalang bahala ito. No? Yung pagtanggap ng komunyon, habang kaya pa, habang malakas pa, tumanggap ka ng komunyon. Pero, sabi nga, merong pabaon. Diba? Kasi ang isang taong medyo mahina na, maglalakbay yan, kailangan niya ng pampalakas. At yung pabaon ay binibigay, yun yung viaticum naman. Yan. Ngayon, sino ang pwedeng gumawa at tumanggap ng sakramentong ito? Base sa isinasaad sa Catholic Catechism natin, yung CCC, no, yung number 1514. No? So, meron tayo kasi yung tatlong mahalagang libro. Yung Biblia, yung Canon Law, at yung Catechism natin. So, wala lang. Sabi, ano yun, Father? Wala lang. No? Uy. Parang wala talaga. Wala talaga. Sinasabi ko na tatlong libro mahalaga na mayroon tayo dapat. Yung Biblia, Canon Law, at yung CCC, yung Catechism. Yan. Kung gusto mong mas mapalalim pa at maunawaan mo ang ating ginagawa bilang Katoliko, ang simbahan, basahin mo ang tatlong yan. So sinasabi po dyan, basa nga, as soon as the faithful begins to be in danger of death from sickness or old age, the fitting time for him to receive this sacrament has already arrived. So kahit sino basta may sakit at alam mo, minsan kasi nalalaman din naman natin yun, di ba? No? Kung mahina na, yan. Kung matanda na. Yeah. So kung may old age na, di ba? Kasi ito yung sacrament na pwedeng ulitin. As soon as anyone of the faith, siyempre ito ay para sa Katoliko lang. Kasi ito yung bahagi ng pananampalataya natin. Na minsan tumatawag kayo na magpapa-anointing, hindi naman pala sa Katoliko. Anong gagawin natin doon? Kasi unang-una, yung pananampalataya, naniniwala ka. Naintindihan ba? Ate, naintindihan? Sabi naman din, karugtong niyan, basa, if
who receives this anointing recovers his health. He can, in case of another grave illness, receive this sacrament again. So, di ba, pinahiran na ng langis. Kasi nga, kaya nga natin ginagawa ito para sa tulong ng Espiritu Santo, lumakas ka ulit, makapagtrabaho ka ulit. Ay kadalasan, di ba, yung mga may sakit, nasa ospital, pinahiran natin, gumaling, pagkagaling, anong ginawa? Bumalik sa bisyo. Uminom na naman, no? Nanigarilyo na naman, o di nagkasakit ulit. Pwede ulit gawin itong sakramentong ito. Kasi yung minsan karanasan po namin, kung kailan nag-aagaw buhay, yung may sakit, sa katatawag ng pari. Sa alas 2 na madaling araw, alas 3 na madaling araw, kasi sabi ng doktor, tumawag na kayo ng pari. Bakit di kayo tumawag nung alas 9 ng gabi, alas 7 ng gabi? Bakit kailangan alas 2 ng madaling araw? Tsaka ilang araw nang nasa ospital, hindi pa tumatawag. Matandaan niyo po ito ha, kapag nasa ospital, o yung may sakit, nandoon kayo. Ha? Ang una nyo rin itatanong, nurse, o kaya sa doktor, mayroon po bang chapel dito? Kung mayroong chapel dyan, ibig sabihin, may naka-assign na chaplain dyan. Either tawagan nyo lang yung trunk line, o pumunta kayo sa nursing station, magpa-schedule, sabihin nyo doon, papa-schedule, o puntahan nyo mismo yung chapel. Kasi dito, halimbawa, anong malapit na hospital dito? Ha? Gat Andres, Mary Johnson, sa Tondo. At dito, ano yung dito? Mother and Child. Ito lang naman, no? Para lang mas matuto tayo, maagapan natin. No? Ano ba, dito, Gat Andres. Anong malapit na simbahan? Our Lady of Peace. Pero mula doon, pupunta kayo dito, paanoin po. Wala bang pari doon? Lagi daw wala. Mahirap yun, no? Kasi mahirap yung lagi daw pong wala. Kaya ang tanong din, kailan ba kayo nagpa-schedule? Kasi yun na yung ura-urada na naman kasi yun, di ba, no? Yan. Minsan yung may pumunta dito, no? Kasi may sakit nga, nasa emergency room. O pag emergency room, yung mga biglaan, di ba, no? O sige, alas 8 na ng gabi. O sige, walang pare eh. Kasi nga, 8 p.m., alam mo ba naman na may schedule yung mga pare doon. So pumunta dito. Pumunta dito, may schedule na ako. Papaalis na ako. Ang hirap pa naman doon dahil sa konsensya na nagtawag ng pare tapos hindi ko napuntahan, no, namatay. Pero pagdating ko naman doon, di pasok ko emergency. Siyempre, maigpit pa. Kailangan naka-face mask. Wala akong face mask. Balik ako ulit. Hanap ako ng face mask. Pagpasok ko naman doon, excuse me po, yun pala, may pari na nagdadasal doon. Tapos huwag kayong choosy. No? Huwag kayong mapili. Father, kasi kayo po ang gusto niya eh. Pag ganun, wala nang gusto-gusto. Kasi yung sacrament yung importante doon eh. Sa mga ospital ha, tandaan nyo yan ha. Pag kayo lumapit dito, naku. Kung nasa bahay, halimbawa, siyempre dito, priority ko po na mapuntahan yung mga dito. Pero siyempre may sakop din sila, kailangan din nilang kumilos doon. Kung wala talaga, no? Kaya nga nagko-coordinate ang Paris to Paris. So, pwede ba? Kasi wala kami sa ganito. Yan. Madali naman tayong dyan. Naintindihan? So kung saan mang ospital, mapa-PGH man, Manila Med, UST, mayroong mga pari na naka-assign o mayroong malapit na simbahan. Magpa-schedule agad. Huwag mahihiyang magtanong. Kung may pari ba doon. Okay.
So, masapo, no? Ito yung sakramento na pwedeng ulitin, ha? So, kung may sakit dito, kung kaya mong pumunta ng simbahan, pumunta ka para at least makapagsimba. After nyan, yung papahid ng langis. Pero sana po sikapin din natin na makapagkumpisal. So, yun yung importante po doon, ha? So, habang kaya mo pang magsalita, magkumpisal na. Mahirap po kasi kapag tinubuhan ka na, puro tubo na. Talagang nasa awa at grasya ka na lang ng Diyos. Pero yung assurance kasi, no, na kapag nakapagkumpisal ka, alam natin na nakahingi ka ng tawad, diba? Langit ka. Kasi alam natin, kumpiyansa tayo doon. Okay. CCC number 1516. Basa. Are ministers of the anointing of the sick. So, huwag kayong lalapit sa akin o kaya sa opisina, pwede pong makahingi ng langis. Yan. Kasi hindi kayo ang pwedeng mag-anoint. So, yung ministers lang, bishop o pari, ang gagawa niyan. Huwag naman kayo magsabay-sabay na magkasakit, no? I-schedule nyo, ha? Para magawa natin yan. So, yung bishop at yung katuwang niyang mga pari, ang ministers of anointing of the sick. So, yung lay minister, magbibigay komunyon yan. Kaya nga yung una natin ginagawa, di ba? Kapag mayroong pina-schedule dito, bibisitahin ko, papakumpisalin, papakumunyonin, papahiran ng langis, sa susunod na mga araw, dadalhan na sila ng komunyon ng lay minister. Malinaw ba? Yan. Kung nahiya kayong magkumpisal sa parish priest nyo, marami pang simbahan na po pwedeng pakumpisalan. Okay. Ang karugtong ng CCC number 1516, it is the duty of pastors to instruct the faithful on the benefits of this sacrament. So hindi ito dapat kinatatakutan. At bilang pari ninyo, dito sa ating parokya, bahagi nga nito ng formation natin na kayo po ay turuan, paliwanagan. Huwag katakutan ang sakramentong ito. At minsan din naman, mismo mga taga-simbahan, yan, ura-urada kung magpatawag din ng may sakit para either magulang mo, anak mo, kapatid mo, asawa mo, dinededma. Kasi nga yung mentality na baka kasi mamatay kapag inanoint. Responsibilidad mo yan. Kapag namatay yan na hindi nakatanggap ng komunyon o ng sakramento, pananagutan mo yan. Pag natulog ka, kakalikutin ng paa mo. Kasi pinabayaan mo at hindi mo siya pinagbigyan na makatanggap ng sakramento. Kaya, blessing na lang tayo ng patay. Yun na lang. Pero, di ba, mahalagang biyaya at grasya na dapat ibinibigay. Wala pong bayad ang sakramento, ha? Lahat ng sakramento, walang bayad. Huwag kayong mag-isip na wala kayong pambigay kasi hindi naman dapat. Duty ng isang pastor. Kaya nga nagtatalaga, di ba? Kaya nga dito sa atin, nagtalaga na ng simbahan. Hindi na kayo pupunta dun sa Tondo. Mayroon na dito. Basa. The sick themselves, dispositions, assisted by the pastor and the whole ecclesial community, which is invited to surround the sick in a special way through their prayers and fraternal attention. So,
Kapag bumibisita kami sa may sakit, di ba, ang ginagawa namin, kapag able pa, kapag kaya pa, kaya nga maganda yung makita yung disposisyon. Siyempre kayo, kakausapin nyo muna, ihahandaan nyo muna, o gusto mo ba na tawagin ko si Father? I-schedule kita para makapagkumpisal ka, para mapahirang ka ng langis. So, inihahanda din yan. So, pagdating ko doon, o kung sino man, ay, siyempre kakausapin, gusto mo bang magkumpisal? Kung kaya pang magsalita. Di ba? No? Kung kaya pang magsalita. Minsan naman, i-guide siya ng pare kung hindi nakakapagsalita pero kayang mag-signal, sasabihin lang ng pare, halimbawa, no? O yun sa 10 Commandments. Halimbawa, ikaw ba ay hindi nakapagsimba? So may mga sign, no? Signal. So pwedeng thumbs, pwedeng ganon, pwedeng at least malinaw yung kanyang disposition. Pero huwag nyo nang hintayin na mapipi kayo at saka nyo gustong magsalita. At pag magkukumpisal siya, palalabasin ko muna yung mga tao sa paligid. No, labas muna kayo kasi siyempre yung pagkukumpisal ay hindi dapat naririnig. No? At pagkatapos niya na magpakumpisa o mangumpisal, tatawagin ko ulit yung kapamilya o yung mga taong nagbabantay, kasama silang magdarasal para sa kagalingan ng taong may sakit. Malinaw? Yan. Yan. So, paano ba ito ginagawa? No? Sa CCC number 1517. So, kung sabi dito ay pwede itong dapat gawin, no, yung the celebration of the sacrament can be preceded by the sacrament of penance, yung pangungumpisal. Susundan ito ng pagtanggap ng komunyon. So, parang pwedeng 3-in-1. No? Kumpisal, komunyon, at yung pagpapahid ng banal na langis. So po pwede itong ganapin kahit saang lugar. Pwedeng sa loob ng tahanan, pwedeng sa loob ng ospital, o ng simbahan. Kaya mayroong mga simbahan, di ba, mayroong mga healing session, healing mass na tinatawag. Kasi pagkatapos ng, no, sa loob ng pagdiriwang ng misa, nagaganap yung pagpapahid ng banal na langis. Sa Quiapo, mayroon dyan. No? Every first Thursday of the month, mayroong healing mass na tinatawag. So mas appropriate talaga na gawin ito sa loob ng misa. Basa, 15:19. The priest, in silence, lay hands on the sick. They pray over them in the faith of the church. This is the epiclesis proper to his sacrament. Anoint them with oil, blessed, if possible, by the bishop. Kaya yung langis na ginagamit natin, blines ng bishop tuwing Holy Thursday. So may ganyan po na pagkilos, no? Papatong ng kamay, after ng prayer, papatong yung kamay dun sa may sakit, tapos yung papahira naman ng langis, yung kamay, yung forehead, yung noo, at yung kamay nung may sakit. Yung ganyan, di ba, no? Pagbinyag, dito sa bumbunan, kapag may sakit naman, dito sa noo. Yan yung langis. So yung effect, no, ng celebration of this sacrament. So yung effect, no, yung matatanggap ng taong may sakit. Basa 15:20. The assistance from the Lord by the power of His Spirit is meant to lead the sick person to healing of the soul but also of the body, if such is God's will. Furthermore, if he has committed sins, he will be forgiven. So, particular gift of the Holy Spirit. No? Grasya ng Diyos. No? Ito yung effect doon sa taong tumatanggap ng sakramentong ito. Okay. Ito din ay tinatawag na preparation for the final journey.
Okay? Yung Sacramentum Exunctium. No? Ito yung Latin word po yan. No? Pero ito yung, kung yung Sacramento o Sacrament of Anointing of the Sick is given to all who suffer serious illness and infirmity, so mas karapat-dapat na makatanggap din yung departing sa buhay na ito. Yung paalis. Alam niyo naman, minsan sinasabi ng doktor, di ba? O anytime pwede siyang mawala. Di ba? Anytime pwede. So, pabaunan natin. Paghahanda ito para sa paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Yun yung kailangan. Basa nga, Viaticum, the last sacrament of the Christian. So, Viaticum, kaya nga, via, di ba, no? Yung daan na kanyang tatahakin. So, kaya sabi din sa CCC number 1524, He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Isang binabanggit ko po sa inyo, di ba, no? Nitong mga nakalipas lang na kapag namamatay yung tao, pinipilit ninyong ipasok sa loob ng simbahan. Pero alam mo, nung buhay yan, ayaw na ayaw pumasok ng simbahan. Pero ngayon, sana po, no? Medyo maliwanagan tayo ng higit sa kaunti. Habang buhay ka, o sino man na nakakarinig nito, no? Habang buhay ka, tumanggap ka ng katawan ni Kristo. Kasi ang pagtanggap na ito ay magliligtas sa atin. Maari kang mailigtas, mapatawad ka. Kasi pag tinanggap mo ang katawan ni Kristo, natanggap mo si Kristo, kakibat na dyan yung pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. So sa sacrament ng anointing of the sick, magaganap yung pangungumpisan, pagpapahid ng langis, at pagtanggap ng katawan ni Kristo. Huwag mong katatakutan dahil nasa grasya ng Diyos, pwedeng manumbalik ang lakas mo para magampanan mo pa ang mission mo, o pwede namang paghahanda na yan para sa pakikipagtagpo natin sa Diyos. Amen? Meron bang question o paglilinaw tungkol sa sakramentong ito? May tanong ba? Pwede nyo na itanong ngayon para masagot natin kahit papano. Yung ginagawa natin ganito, di ba, mayroon tayong manto, yung pagtataklob, no? Hindi yung sacrament. Pero hindi yun yung pinagbabawal. Pero sa tulong ng mahal na Birhen, no, pwede tayong matulungan para makahingi tayo ng grasya na mapagaling tayo sa ating may sakit. Minsan hindi lang yung pagpapatong ng belo. Minsan yung paghalik natin doon sa relic o yung mga ng santo. Di ba? Yung pagpatong dito, paghalik, o pagsusuot ng kung ano-ano mga kwintas. No? Pero yung pinakakailangan natin natanggapin at sinasabi ng simbahan, base sa bilin ni Jesus, yung pagpapahid ng langis, pagsisisi sa kasalanan, at pagtanggap sa kanyang katawan.